The chair would like also to give a brief manifestation on issue of taking of oath. Um, Base po sa ating tradisyon at practices po nitong committee, ng committee hearing, ang mga resource person po at saka ang mga witnesses po sa mga committee po ay ang trato po natin sa kanila ay parehas lamang. Yun po ang pagtingin nitong committee to. Kaya po lahat po ang mga witnesses at lahat po ng mga resource person po ay nire-require po natin sila na mag-take ng oath para po malaman po natin kung sila po ay nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Ito po ay nakalagay po sa ating rules of procedure at governing po ng inquiries in aid of legislation. At para malaman po natin ang mga testimonya at impormasyon na kanila pong binibigay po sa atin ay totoo at maaasahan po ng committee at ng August body. Kanina po, pinayagan po natin ang ating kagalang-galang na Vice President na hindi po mag-take ng oath at hindi po natin siya pinilit. Dahil sa halip ay hinayaan din po natin siya at pinayagan din po natin siya na mag-manifest o magbigay po ng maiksing pananalita. Alam po ninyo kaya po natin ginawa yan ay dahil po sa pagbigay po natin ng respeto sa posisyon at sa opisina na kanya pong nire-representa bilang Vice President. Ang Kongreso po ay i-recognize po ito at ibibigay po natin ang respeto sa ating Vice Presidente at sa kanyang opisina. Pero hindi po ibig sabihin na ito pong insidente dahil hinayaan po natin kanina ay magiging president na sa mga susunod na committee hearing. Hindi po mangyayari yan. At lahat po ng witnesses at lahat po ng resource person na magte-testify o na hihingian po natin ng paliwanag dito sa ating committee hearing ay i-require po natin na mag-oath. At yun po ay nakalagay dito po sa ating rules. In fact, pagka ito po ay isang ground para ang isang witness po ay ma-cite po for contempt. Pero dahil nga po sa paggalang sa opisina kanina ng ating Vice Presidente, ito po ay i-overlook po natin at palalagpasin po natin. So yan po ang opinion ng inyong chairman. Kaya po with that, ang susunod po na mag-i-interpolate po ay si Congressman Jojo Lara ng 3rd District ng Cagayan. Congressman Lara, kayo po ay nare-recognize. Thank you. Maraming salamat, Mr. Chair. Sa COA, yung notice of disallowance nyo sa Office of the Vice President, intelligence or confidential fund ba yung may notice of disallowance? Kasi kanina, matandaan ko, binigyan mo ng description, Director Hemora, yung confidential. Tama ba yan? Mr. Chair, confidential fund po ang sa OVP. Confidential fund. No? Kasi nakalagay sa harap niya is confidential and intelligence. No, dun sa sinabi nyo. No? Anyway, so confidential fund ito. No? Para lang Opo. sana mas diretso tayo na nagre-report. Yung mga susunod na mga balang araw siguro, baka bigyan natin ng pansin ito. Pagka confidential fund, hindi pwede naman magsabay yung intelligence at confidential fund. Tama po ba ako doon? Mr. Chair, sa taas po, office po kasi yung intelligence and confidential fund. Hindi, yung tinatanong ko nga, yung paglabag is confidential fund Yes ng po, issue. Mr. Yeah, Chair. yun lang. Ngayon,
punta na ako dito, Mr. Chair. Kasama siguro sa mga kinabisado niyong mga batas is the procurement law. Tama ba ako doon, COA? Yung procurement law? Sa mga pag-o-audit nyo, kasama ba sa tinitignan nyo kung may sumunod sa lituntunin ng procurement law o may paglabag? Tama ba ako doon? For the regular audit, Mr. Chair, yes po. Eh kung may mga fraud audit at saka special audit, hindi? O pati yun tinitignan nyo din? For the fraud audit po at saka special audit, usually hindi namin covered sa regular transactions. Hindi nyo tinitingnan kung may paglabag sa procurement law? On the regular audit po, tinitingnan po. Talagang tinitingnan nyo? Compliance. Okay. Compliance. So dito sa sa pinag-uusapan ngayon na under sa OVP, 'di ba regular audit lang 'to, tama ba ako doon? Kung sa confidential po, iba po yung confidential. But then kung regular audit, yun po yung sa amin po. Okay. So itong tanong ko ngayon na isa, pag may mga paglabag sa procurement law, possible bang makasuhan yung mga paglabag dito? O may instance ba na natatanggal yung mga involved dito in cases na may paglabag? Sa pagkakaalam ninyo. Mr. Chair, I think the RA 9184 imposed also sanctions. So, meron pong, kung may paglabag, pwede po siyang makasuhan. Pwedeng makasuhan, pwedeng matanggal. Yes. Tama ba ako doon? Yes, Mr. Okay. Chair. Thank you, Mr. Chair. Ngayon, punta na ako doon sa detalye. No? Bakit po na-disallow ang humigit kumulang, no, to be exact po, 73,287,000 sa 125 million na confidential fund na dinisburse ng OVP noong 2022? Bakit po na-disallow? As discussed po kanina, meron po silang mga hindi na-submit na documentary requirements. At saka meron din po yung expenses nila na hindi po pasok sa expenses allowed by the joint circular. So yung 73 o kaam na lang for brevity, 74 million po na na-disallow, may tendency ba na pagka nag-submit ng mga dokumento, pwedeng hindi nakasama sa disallowance? Possible ba yun? Possible po, Mr. Chair, if they submit yung documents na hinahanap po namin.